Thanks to the grace of God, we complete the Rosario Bible Seminar successfully. Kaya maraming salamat po sa biyaya ng Diyos dahil natapos po natin yung Rosario Bible Seminar ng matagumpay. I'm so thankful this time I heard many people got salvation. Kaya nagpapasalamat po ako dahil po aking narinig na ngayon marami pong mga tao yung naligtas. Even among brothers and sisters, some of them truly get salvation this time. Kaya ganun din po yung ilang mga brothers and sisters, sinabi po nila na talagang naunawaan nila yung tunay na kaligtasan sa panahong ito. So hopefully, more people get salvation and glorify God. Kaya umaasa po ako na marami pong tao yung maligtas at luwalhatiin yung Diyos. Today, let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 7, verse 26. Kaya ngayon po, buksan po natin sa ating pong Biblia sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 26. We're gonna study this verse, chapter 7, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At natuklasan kong mas mapait kaysa kamatayan ang babaeng ang puso ay ang silo at mga bitag, na ang kanyang mga kamay ay mga panali, ang magbibigay lugod sa Diyos ay tatakas sa kanya, ngunit ang makasalanan ay nakukuha niya. Here is the woman whose heart is snares and nets. Kaya nandito po yung isang babae na yung kanya pong puso ay isang silo at mga bitag. So if we are caught in the net, we cannot move. Kaya kung tayo po ay mahuhuli po sa pamagitan nitong silo, hindi po tayo makakagalaw. And this woman whose hands are fetters. At yung ito din pong babae, yung kanya pong mga kamay ay panali. You know fetters? Kaya alam niyo po ba yung panali? Fetters. Kaya ganito po, panali. So if we are caught in the fetters, we cannot move. Kaya kung tayo po ay mahuhuli sa pamagitan po ng ganitong panali, hindi po tayo makakagalaw. So this woman indicates the Satan. Kaya yung babaeng ito, pumapatungkol ito kay Satanas. Satan wants to control the people not to go to heaven. Kaya si Satanas, sinusubukan po niyang kontrolin yung mga tao para hindi sila mapunta sa langit. Satan doesn't want us to move forward for the Lord. Hindi po ninanais ni Satanas na tayo ay lumakad para po sa Diyos. So Satan is like a woman whose heart is snares and net, whose hands are fetters. Kaya si Satanas po ay kagaya po ng isang babae na ang puso ay may mga silo at mga bitag at yung kanyang mga kamay ay mga panali. So if we are caught, we cannot live for God. Kaya kung tayo po ay mahuhuli, hindi tayo makakapamuhay sa Diyos. That's why we should be very careful not to be caught by this kind of woman and the Satan. Kaya kinakailangan po natin na maging napakaingat upang hindi tayo mahuli ng ganitong klaseng babae o ni Satanas. So today we're gonna learn the lesson through this verse. Kaya ngayon po, kukuha tayo ng aral sa pamamagitan po ng bersikulong ito. Let's look at the Proverbs chapter 7. Kaya tignan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 7. Proverbs chapter 7, verse 10. Kaya Kawikaan, Kapitulo 7, versikulo 10. Here is one boy's story who was caught by the harlot. Kaya nandito po yung kwento ng isang lalaki na nahuli po ng isang bayarang babae. Verse 10, would you read? At narito, siya'y sinalubong ng isang babae na nakagayak tulad ng isang upahang babae at tuso sa puso. This harlot is the shadow of Satan. Kaya yung upahang babaeng ito po yung anino ni Satanas. In verse 11, she was loud and rebellious. At dun po sa versikulo 11, siya'y matigas ang ulo at maingay. Satan always talk about lie. Kaya si Satanas palagi siya nagsasalita ng mga kasinungalingan. And her feet would not stay at home. Satan always looking around the target. Ang kanyang mga paa ay hindi tumitigil sa bahay. Si Satanas po palagi niyang tinitignan yung kanya pong mga target. In verse 12, at times she was outside, at times in the open square, and lurking at every corner. Satan is waiting for a target. At dito po sa versikulo 12, ngayon nasa mga lansangan, mamaya'y nasa pamilihan, at siya'y nag-aabang sa bawat panulukan. Ibig sabihin, si Satanas po palagi niyang hinahanap yung kanyang mga target. In verse 13, she caught him and kissed him, and with an impudent face, she said to him, so the Satan make us commit a sin, and there is no shame.
At dito po sa versikulo 13, sa gayoy hinahawakan niya ang lalaki at hinahagkan siya at may mukhang walang hiya na nagsasabi sa kanya. Kaya si Satanas po, inuutosan niya tayo na gumawa ng kasalanan nang hindi nahihiya. And this boy was caught, tempted. At ito pong lalaking ito, siya po ay nahuli at natukso. The verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagdaka ay sumusunod siya sa kanya, gaya ng toro na sa katayan pumupunta o gaya ng isang nasisilong usa. If ox goes to the slaughter, it means he dies. Kapag yung isa pong usa ay nahuli, siya po ay mamamatay. And it's like as a fool to the correction of the stuff, like a patters. O gaya ng isang nasisilong usa, ibig sabihin kagaya po ito ng nahuhuli siya sa pamagitan ng panali. So if we are tempted by Satan and follow it, our Christian life will be destroyed. Kaya kung tayo po ay matutokso ni Satanas at susundin ito, yung ating pong Christian life ay masisira. Satan is always waiting for the target, Si Satanas palagi po siyang nag-aantay sa kanya pong mga target. like this woman. Kaya katulad po ng babaeng ito. So there are some examples like Satan in the Bible. Kaya meron pong ilang mga example, kagaya po ni Satanas, na nandito po sa Biblia. The woman whose hands are fetters is the one example is the Jezebel. Kaya yung babae po na may mga kamay po na kagaya ng panali, isa pong example dito ay si Jezebel. Let's look at the 1 Kings chapter 16 verse 30. Kaya tignan po natin sa unang hari, kapitulo 16, versikulo 30. In Israel there is a King Ahab. Kaya sa Israel po, nandito po si Haring Ahab. Then he married with Jezebel. At siya po ay nagpakasal po kay Jezebel. Jezebel is the Gentile woman. Kaya si Jezebel po, siya po ay isang babaeng hintil. Then verse 30 and 31, would you read? Kaya at ang sahig ng bahay ay binalot niya ng ginto sa loob at The first king. 1 Kings chapter 16 sorry po. This is unang hari kapitulo 16 bersikulo 30. 1 Kings chapter 16 verses 30 and 31, would you read? Kaya si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon ng higit kaysa lahat ng nauna sa kanya, waring isang magaang bagay para sa kanya na lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Siya'y nag-asawa kay Jezebel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonyo, at siya'y humayo at naglingkod kay Baal at sumamba sa kanya. After Jezebel got married with the King Ahab, she spread the idolatry in Israel. Kaya pagkatapos pong may kasal ni Jezebel kay Haring Ahab, kanya pong ipinakalat yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan dun sa lugar nila. She tempted King Ahab. Kaya tinukso po niya si Haring Ahab. She tempted other prophets. At tinukso rin po niya yung ibang mga propeta. She tempted all Israel people. At tinukso po niya yung lahat ng mga Israelita. Let's look at the 1 Kings chapter 21 verse 25. Kaya tignan naman po natin sa unang hari, kapitulo 21, versikulo 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang gaya ni Ahab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon na inudyukan ni Jezebel na kanyang asawa. Yes. Ahab sold himself to do the wickedness. Kaya po si Haring Ahab, kanya pong ibinenta yung kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan. Like a boy followed the harlot, the Ahab followed the Jezebel. Kaya kung paano po yung isang lalaki ay sumunod doon sa upahang babae, ganoon din po si Haring Ahab, sumunod po siya doon kay Jezebel. Then the Bible says, because Jezebel, his wife, stirred him up. At sinasabi po ng Biblia, dahil po kay Jezebel, na inidyukan ni Jezebel na kanyang asawa. So the Jezebel is the woman whose hands are like fetters. Kaya si Jezebel po, siya po yung kagaya ng isang babae na ang mga kamay ay kagaya ng isang panali. That's why she
spread the idolatry in Israel. At kanya pong ipinakalat yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan doon sa bansang Israel. And she killed many prophets. At pinatay po niya yung napakaraming mga propeta. And she killed Naboth. At pinatay po niya si Nabok. Let's look at the 1 Kings chapter 21, Kaya tignan po natin sa unang mga hari, Kapitulo 21, verse 1. kaya versikulo 1. Ahab wants the vineyard of the Naboth. Kaya si Haring Ahab po, meron po siyang ubasan. He wants to use that vineyard as a vegetable garden. At gusto po niyang gamitin yung ubasang ito para po magkaroon ng mga pananim na gulay. But Naboth didn't sell because that's the inheritance of his father. Pero si Nabat, hindi po niya ito ibinenta dahil ito po ay kanyang minana mula po sa kanyang ama. In Israel, God didn't allow to sell the lot. Doon po sa bansang Israel, hindi po sila pinapahintulutan na magbenta po ng lupa. Because God said all the lot belong to God. Dahil po sinasabi ng Diyos na lahat po ng mga lupain ay pagmamayari ng Diyos. That's why, in order to keep the word of God, Naboth didn't sell it to Ahab. Kaya nga po para maingatan niya yung salita ng Diyos, hindi po niya ito ibinenta kay Haring Ahab. Then Ahab didn't eat and lie down. At si Haring Ahab, hindi po siya kumain at siya ay nagpahinga lamang. He's a king. Kaya siya po ay isang hari. But because he couldn't buy the lot, he didn't eat and lie down. Pero dahil hindi niya mabili yung lupain, kaya siya ay hindi kumain at humiga na lang. He's very childish. Kaya siya po ay isip bata. That time, Jezebel tempted him again. At nung panahong iyon, si Jezebel ay muli siyang tinukso. Why you are lying down and don't eat? Kaya bakit ka nakahiga lang diyan at hindi kumakain? I promise, I'll make you have the vineyard of the Naboth. Kaya pinapangako ko sa iyo na makukuha mo itong lupain ni Nabat. Then the verse 10, would you look at the verse 10? Would you read? At maglagay kayo ng dalawang lalaking walang hiya sa harapan niya at hayaang magsabi sila ng bintang laban sa kanya na magsabi, iyong isinumpa ang Diyos at ang hari, kaya't ilabas siya at batuhin upang siya'y mamatay. So she prepared the two false witnesses. Kaya siya po ay naghanda ng dalawang huwad na witness. Then they said the Naboth blasphemed God and king. At sinabi po niya doon kay Nabat na iyong isinumpa ang Diyos at ang hari, at ang hari. That's why people killed Naboth. Kaya nga po pinatay ng mga tao si Nabat. And Jezebel took the vineyard and gave it to King Ahab. At kinuha po ni Jezebel yung lupain po ng ubasan at ibinigay ito kay Haring Ahab. So Jezebel was a pure evil. Kaya nga po si Jezebel, siya po talaga ay napakasama. And even though she commits so many sins and spread the sin in Israel, she didn't feel any shame. At kahit na siya ay gumagawa ng napakaraming kasalanan at dinadaya yung mga Israelita, hindi man lang siya nakakaramdam ng hiya sa kanyang sarili. That's why God prophesied to judge this Jezebel. Kaya nga ipinropesya na po ng Diyos na hukuman po itong si Jezebel. Let's look at the 1 Kings chapter 21 verse 23. Kaya tingnan po natin sa mga unang hari, Kapitulo 21, versikulo 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tungkol kay Jezebel ay nagsalita rin ang Panginoon na nagsabi, lalapain ng mga aso si Jezebel sa loob ng hangganan ng Jezreel. Yes. So, if you read the 2 Kings chapter 9, the Jehu, when he attacked the servants of Jezebel, threw her from the castle. Kaya kung inyo pong mababasa yung ikalawang hari, Kapitulo 9, ito pong si Jehu, nung kanya pong inatake yung mga tauhan po ni Jezebel, kanya po silang ibinato doon po sa lugar na may mga maraming aso. Then they couldn't find the dead body because the dog ate. At hindi po nila matagpuan yung katawan po nila dahil po kinain ng mga aso yung kanila pong mga bangkay. Naintindihan po?
That's the end of Satan. Kaya ito po yung magiging katapusan ni Satanas. Finally, God will judge Satan Kaya sa kahulihan, huhukuman po ng Diyos si Satanas. and cast into the lake of fire. At siya po ay papadala dun po sa impyerno. So anyway, if we get married with unsaved person, we will experience this kind of trials. Pero gayon pa man, kung tayo po ay may kakasal sa mga hindi ligtas na tao, mararanasan po natin yung ganitong klaseng mga pagsubok. I want to attend the church, Kaya gusto kong pumunta sa church. but unsaved wife or husband will bother me. Pero yung hindi ligtas na asawang babae o lalaki ay guguluhin ako. Today is a Sunday. Kaya- We have to go to picnic. Kaya ngayon ay linggo, dapat nagpupunta tayo sa picnic. I want to watch the movie. Kaya gusto kong manood ng mga movie. You don't focus. You don't care me. You don't care the family. Wala ka bang pakialam sa akin? Wala ka bang pakialam sa ating pamilya? I want to offer the tithe and offering. Kaya gusto kong magbigay ng tithes at offering. I want to join the activity of the church. Kaya gusto kong mag-join sa mga activities sa church. But always the unsaved partner says, you sacrifice a lot for the church, but you don't do anything for me. Pero palagi sinasabi nung hindi ligtas na yung ng kanyang asawa na hindi ligtas na lagi ka na lang nagsasakripisyo at gumagawa para sa church pero wala ka nang ginagawa para sa akin. So she is like this woman whose hands are fetters. Kaya nga kung magkaganon, siya po ay kagaya ng isang babae na ang mga kamay ay kagaya ng panali. If we are caught, we cannot move forward for the Lord. Kung tayo po ay mahuhuli, hindi na po natin magagawang lumakad pa para sa Diyos. That's why Bible clearly says, don't get married with unsaved person. Kaya nga malinaw po na sinasabi ng Biblia na huwag kang magpapakasal sa mga hindi ligtas na tao. Let's look at the 2 Corinthians. Kaya tignan po natin sa 2 Korinto. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Kaya sa 2 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 14. Would you read? Ang huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. It means, how can the saved people get married with the unsaved people? Kaya ibig sabihin nito, paano nga ang isang ligtas na tao ay may kakasal sa hindi ligtas na tao? Light can mix with the darkness? It's not possible. Kaya maaari bang maihalo yung liwanag sa kadiliman? Hindi ito maaari. The verse 15, what accord has Christ with Belial? Kaya sa versikulo 15, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? Belial means, nothing, wala. Kaya si Belial, ito pong Beli, ang ibig sabihin nito ay wala. And R means the benefit. At yung al, ang ibig sabihin naman nito ay yung benepisyo. Beneficial or value. So, the Belial means there is not valuable thing. That is not valuable, not precious. Kaya ibig sabihin po ng Belial, ito po yung mga bagay na hindi naman po mahalaga. It's unnecessary. Kaya ito po yung hindi naman kailangan. That indicates a Satan. Kaya kaya ito po ay pumapatungkol kay Satanas. So, what accord has Christ with Belial? How can the Jesus Christ mix with the Satan? Kaya at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial? Ibig sabihin, paanong maihalo si Kristo kay Satanas? What parts has a believer with an unbeliever? O anong bahagi mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? That's why the Bible clearly prohibit the marriage with unsaved person. Kaya nga malinaw pong sinasabi ng Biblia na ipinagbabawal na yung ligtas na tao ay may kasal sa hindi ligtas. So if we gonna marry with unsaved person, it's better not to get married. Kaya kung tayo po ay may kakasal sa hindi ligtas na tao, mas mabuti pa na hindi na lang tayo magpakasal. So if we get married with unsaved person, our Christian life will be like the coat by this woman whose hands are fetters. Kaya kung tayo po ay may kakasal sa hindi ligtas na tao, tayo po ay nahuli na ng isang babae na ang kanyang mga kamay ay kagaya ng panali. I still remember one sister. Kaya naalala ko pa rin po yung isa pong sister. She was getting old and other sisters get married.
At siya po ay tumatanda na at yung ibang mga sisters ay naikakasal na. And she wanted to get married. At ninanais na rin po niyang magpakasal. But she couldn't find any brother. Pero wala po siyang makitang sino mang mga brother. That's why, but at that time, her workmate said he liked her. Pero nung panahon ngayon, sinabi po ng kanyang katrabaho na mayroong nagkakagusto sa kanya. So she said, if you don't get salvation, I cannot get married. Kaya kanya pong sinabi na kung hindi ka maliligtas, hindi ako maaaring magpakasal. Is that right? Kaya tama po ba ito? In another word, if you get salvation, I'll marry you. Sa iba pong salita na kung ikaw ay maliligtas, magpapakasalan kita. That's the big excuse for him to say he is saved. Kaya ito po yung malaking dahilan para sa kanya na sabihin na siya po ay ligtas. So he attended the Bible seminar, and right after Bible seminar, he said, I got salvation. Kaya nga po siya yung attend sa Bible seminar at pagkatapos ng Bible seminar, kaagad niya sinabi na ako ay naligtas. Jesus forgave me, past, present, the future sin. I'm saved. Kaya pinatawad na ni Jesucristo yung lahat ng aking mga kasalanan, past, present at future sin, ako ay ligtas na. Then after some days, they decide to get married. At pagkatapos po ng ilang araw, sila ay nagpasya na magpakasal. So all pastors said, please wait. Kaya nga lahat po ng mga pastor, sinabi po sa kanya na pakiusap, magantay ka. We have to see if he is really saved and or not. Kailangan muna nating makita na kung siya ba talaga ay ligtas o hindi. But she rushed to get married. Pero siya po ay nagmadali na maikasal. Since marriage, she didn't attend the church. Kaya nga pagkatapos po ng kanya pong kasal, hindi na siya ulit naka-attend ng church. But after some years, she attended the church. Pero pagkatapos ng ilang mga taon, siya po ay muling nakabalik sa church. She wore the sunglasses. At siya po ay nakasuot na ng salamin sa mata. She shared this testimony. My husband always hit me. At siya po ay nagbahagi ng kanyang patotoo na sinasabi na yung kanyang asawang lalaki palagi siyang sinasaktan. Whenever I wanted to attend the church, he always hit me. Sa tuwing ninanais ko na umattend sa church, palagi niya akong sinasaktan. And not only about the church, but also for another matter, he always hit me. At hindi lang po sa usapin patungkol sa church, kundi ganoon din sa usapin sa ibang mga bagay, palagi niya akong sinasaktan. She's so regretful, but it's too late. Kaya nga siya po ay labis na nagsisisi, pero huli na ang lahat. So once we are caught by this kind of woman whose hands are fetters, our Christian life is destroyed. Kaya nga sa oras na tayo po ay mahuli ng babae na ang mga kamay kagaya ng isang panali, yung ating pong Kristiyanong pamumuhay ay labis na masisira. So not getting married is better than married with unsaved people. Kaya yung hindi pagpapakasal ay mas mabuti kaysa may kasal ka sa hindi ligtas na tao. And another example is Delilah. At yung isa pa pong halimbawa dito ay si Delilah. Let's look at the Judges chapter 16. Kaya tingnan po natin sa mga hukom, kapitulo 16. Judges chapter 16, Kaya sa mga hukom, kapitulo 16, verse 7. kaya sa versikulo 7. Would you read? The verse 6 first. Verse 6, would you read? Sinabi ni Delilah kay Samson, hinihiling ko sa iyo na nasabihin mo sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas at kung paanong matatalian ka upang ikaw ay matalo. Yes. So the Delilah is the Palestine woman, Kaya si Delilah, Gentile woman. po, isa po siyang Palestino, siya po ay hintil. Then the enemy of the Israel people. At sila po ay kalaban po ng bansang Israel. Then they push her to find the secret of the power of Samson. Kaya nga po inutusan nila siya na matuklasan kung ano ba yung kapangyarihan kung ano ba yung sekreto sa kapangyarihan ni Samson. So she asked, what's the secret of your power? Kaya nga kanyang tinanong si Samson na ano ba yung sekreto ng iyong kapangyarihan? Then she shared the wrong answer. At si Samson ay nagbahagi po ng maling patotoo. Then when she woke up, the Delilah did it to take away, to remove the power of Samson. At nung paggising po ni Samson, si Delilah, ginawa niya po talaga yung sekreto sa kalakasan ni Samson. Kaya nung pagkagising ni Samson, yung kanya pong kapangyarihan ay nawala na. Then
when I read this chapter, I couldn't understand. Kaya nung If this woman is clearly trying to kill me, then I have to leave her, right? Kaya nga po, nung akin pong nabasa, ito pong versikulo na ito, ako po, hindi ko po talaga ito maintindihan dahil kung nalaman ko na itong babae na ito ay papatayin ako, ay iiwanan ko na siya. But Samson still stayed there. Pero si Samson, siya pa rin ay nanatili doon. And Delilah kept asking. At si Delilah patuloy siyang nagtatanong. So the verse 15, Kaya sa versikulo 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. sinabi niya sa kanya, bakit nasasabi mo na iniibig kita, gayong ang iyong pag-ibig ay wala sa akin, pinaglaruan mo ako ng 3 ulit at hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas. And verse 16, 3, 2, 1. Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya araw-araw sa pamagitan ng kanyang kasasalita upang mahimok siya, halos mamatay siya sa pagkainis. Wow. Every day. You don't tell me the secret. You don't tell me the secret. Tell me the secret. Tell me the secret. Kaya araw-araw, kanya pong sinasabi na, hindi mo ba sa akin sasabihin ang iyong sekreto? Sabihin mo sa akin ang iyong sekreto. Pakiusap, sabihin mo. You said you love me. Kaya sinasabi mo, mahal mo ako. But why you don't tell me the secret? Pero bakit hindi mo sa akin sinasabi yung iyong sekreto? Every day. Araw-araw. Kaya araw-araw, kanya po itong sinasabi. And finally, Samson said, okay. Kaya, My hair is the secret of my power. kaya sa kahulihan, si Samson ay kanya na pong sinabi na yung yung sekreto na aking kapangyarihan ay nasa aking buhok. So this Delilah is like a snake. Kaya nga po itong si Delilah, katulad po ito ng isang panali. When the snake hunt the animal, the snake wrapped and make it not move. Kaya si Delilah po ay kagaya ng ahas. Yung ahas po sa tuwing siya po ay huhuli ng kanya pong target, pinapalibutan niya po ito at pinipilipit upang hindi makagalaw. Then swallow little by little. At pagkatapos, kanya po itong kakainin ng paunti-unti. So finally, Samson told the secret of his power. So his 2 eyes were took away. Kaya sa kahulihan, sinabi po ni Samson yung sekreto ng kanyang kapangyarihan. Kaya po yung nangyari sa kanya, dinukit po yung kanyang 2 mga mata. The verse 20, this is really sad verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya, narito na ang mga Pilisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati at ako'y magpupumiglas, ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Yes. So even though God departed from him, he didn't recognize. Kaya nga kahit na yung Diyos ay humiwalay na sa kanya, hindi po niya ito napansin. It never happened from the beginning. Kaya hindi naman ito Suddenly. It doesn't happen suddenly. Kaya ito po ay hindi naman nangyayari ng agaran. But every day by day, when he stayed with this Delilah, he was caught and finally God depart from him. Pero araw-araw, dahil habang siya po ay nananatili kasama ni Delilah, nung siya po ay nahuli na sa kahulihan, humiwalay na yung Panginoon sa kanya. There is the snake, name is Bushmaster. Kaya meron po ditong isang ahas na ang pangalan ay Bushmaster. It has a really strong poison. Kaya meron po siyang na lason na nakakamandag. And once we are bitten, within 20 minutes we die. At pag tayo po ay natuklaw nito, sa loob lamang ng 20 minuto, tayo ay mamamatay. But many people died, even though it has a strong poison. Kaya marami pong mga tao yung namamatay dahil meron po siyang lasong Even though nakamamandag. people know it's dangerous, many people are bitten and die. At kahit na po maraming tao yung nakakaalam po patungkol sa ahas na ito, marami pa rin mga tao yung natutuklaw at namamatay. Because when the Bushmaster moves, it looks so colorful and beautiful. Dahil po kapag ito pong Bushmaster ay gumagalaw, pag inyo siyang pagmamasdan, siya ay napakamakulay at napakagandang tignan. So people are attracted.
people are tempted and steering it, and then suddenly it's bitten. Kaya nga po yung mga tao ay na-attract dito at sila ay natutokso dahil kanila po itong tinitignan at sa kahulihan sila ay matutuklaw na. Satan doesn't appear like the two horns and the tail and the scary appearance. The Satan doesn't appear to us like that form. Kaya si Satanas, hindi siya magpapakita sa atin na mayroong dalawang mga sungay, may buntot at yung nakakatakot na muka. Hindi siya kailanman magpapakita sa atin na ganito yung kanyang itsura. Satan approaches as a beautiful form. Kaya si Satanas, nilalapitan niya tayo ng mayroong napakagandang katangian. And Satan tempts us with the sweet word. At si Satanas, tinutokso niya tayo sa pamagitan ng mga matatamis na salita. But if we are caught, we can be ruined, all our Christian life will be ruined. Pero kapag tayo ay kanyang nahuli, lahat po ng ating pamumuhay Kristiyano ay masisira. And let's look at the 1 John chapter 2 verse 16. Kaya tignan po natin sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 16. Then what is the snares of Satan? Kaya ano po ba yung mga patibong ni Satanas? How can the Satan catch us? Kaya paano ba tayo nahuhuli ni Satanas? The first John chapter 2 verse 16. Kaya unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So here are three representative ways of Satan. Kaya nandito po yung tatlong representative ng pamamaraan po ni Satanas. The first is the lust of the flesh. Kaya yung una po, ito po yung pagnanasa ng laman. So when the Satan tempted Eva, the fruits of the good knowledge of good and evil looks delicious. Kaya nung tinukso po ni Satanas si Eva, yung bunga po ng pagkakilala ng mabuti at masama, mukha po itong magandang tignan. So the lust of the flesh indicates the uncontrolled, the worldly pleasure. Kaya nga po yung pagnanasa ng laman, ibig sabihin ito po yung hindi nakokontrol na mga bagay ng sanlibutan. So Satan tempts us with the drinking, smoking, drug, or worldly pleasure. Kaya si Satanas, tinutokso niya po tayo sa pamagitan po ng sanlibutan ito, ng pag-inom, ng mga droga, at lahat ng mga uri ng mga bagay sa sanlibutan. And the lust of the eyes. At pangalawa, yung pagnanasa po ng mata. So it looks delicious, and the fruits of the knowledge of good and evil looks good in the eyes. Dahil po yung bunga po ng pagkakilala ng mabuti at masama, pag ito'y titignan, mukha itong maganda. So through the visible things, Satan tempts us. Kaya sa pamagitan po ng mga nakikitang mga bagay, tinutokso tayo ni Satanas. So by SNS, when we look at someone's life, and through the fancy life or the luxury life, we are tempted. Kaya sa pamagitan po ng mga bagay sa internet, sa social media, at sa nakikita po nating mga bagay-bagay, yung mga luxury ng mga bagay, sa pamagitan nito, tayo po ay tinutokso ni Satanas. And the last, the pride of life. At sa kahulihan, yung pagmamataas sa buhay. So when the Satan, tempted Eve, she said, "You will be like a God." Kaya nung tinukso po ni Satanas si Eva, sinabi po ni Satanas sa kanya, magiging kagaya ka ng Diyos. You will be wise. Kaya ikaw ay magiging matalino. So by pride and by pride, the Satan tempts us. Kaya sa pamagitan po ng pagmamataas, tinutokso tayo ni Satanas. So you are better than these people. Ikaw ay mas magaling ka kaysa sa ibang mga tao. You are the best. Kaya ikaw the best ka. So Satan make us boast. Kaya si Satanas, ginagawa niya po tayo na magmalaki. So Satan used these kind of weapons to tempt people. Kaya si Satanas, ginagamit po niya yung ganitong mga armas para po tayo ay tuksuhin. Have you fish? Have you fished? Kaya nasubukan niyo na po bang mangisda?
fishing? Have you do the fishing? Kaya nasubukan niyo na po bang mangisda? I really want to try fishing. Kaya ninanais ko po talagang subukan kung paano po manghuli ng isda. I had the chance to talk with on fishermen. Kaya nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap po yung isang mangingisda. He said there is the spot. All the fishes gather. At sinabi po niya na meron pong isang spot na o lugar na kung saan yung mga isda ay nandoon. So fisherman knows the best spot. Kaya nga yung mga mangingisda, alam po nila kung saan yung best spot. And he knows the best time. At alam din po niya kung ano yung mainam na oras. And he knows the best bite for each fish. At nalalaman din po niya yung mainam po na pain para po makahuli ng mga isda. Depending on the fish, they all like different bites. Kaya depende po sa isda, meron po silang iba't ibang mga pain para mahuli sila. The Satan is really good fisher Kaya si Satanas, siya po ay napakagaling na mangingisda. for our spirit. Kaya para po sa ating espiritu. He knows the best place to tempt us. Kaya alam po niya yung mainam na lugar para tayo ay tuksuhin. He knows the best time. Alam niya din yung mainam na oras. Every night he becomes weak. Sa tuwing gabi, siya ay mahina na. And in that place, in workplace, he's easily tempted. At sa lugar na yon, doon sa lugar na iyon, siya po ay madaling natutukso. In his house, he is easily tempted. Kaya doon po sa kanyang tahanan, siya ay madaling natutukso. Satan knows the best place and best time. Kaya alam po ni Satanas yung mainam na lugar at yung mainam na oras. And Satan knows what kind of bite is the best bite. At nalalaman din ni Satanas kung ano ba yung pain na mahuhuli tayo. So Satan observe our life and find the weakest point. Kaya nga po inobserbahan ni Satanas yung ating buhay at hinahanap niya yung ating kahinaan. If we are weak if we like the money more than God, Satan use the money as a bite. Kaya kung mas mahal natin yung salapi kaysa sa Diyos, ginagamit ni Satanas yung salapi para hindi natin maalala yung Diyos. So Satan observed the life of Iscariot Judas. Kaya nga po inobserbahan din ni Satanas yung buhay po ni Judas Iscariote. When Maria offered the frankincense oil, then the many people got angry, and among them, the person who got angry most is Iscariot Judas. Kaya nga pagkatapos pong maghandog ni Maria ng mamahaling pabango, maraming tao yung mga nagalit sa kanya at yung pinaka nagalit sa kanya ay si Judas Iscariote. If you sell it with 300 denarii, you can help the many poor people. Kaya kung binenta mo na lamang iyan sa halagang 300 denaryo, makakatulong ka pa sana sa maraming mga tao. Why you crush it and offer everything for Jesus? Kaya bakit mo yan sinira at lahat ibinigay mo para kay Jesucristo? The Bible clearly says he is a thief. Pero malinaw po na sinasabi ng Biblia na siya po ay magnanakaw. He expected, what if the Maria offered the 300 denarii, then he can took that money. Kaya inaasahan po niya na kung ipinagbili na lang ni Maria sa halagang 300 denaryo, makukuha niya ito. So when the Satan observed his life, he's weak at money. Kaya nga po nang inobserbahan ni Satanas yung buhay ni Judas Iscariote, nalaman niya na ang kahinaan niya ay salapi. That's why he tempted him with the money. Kaya nga tinukso ni Satanas si Iscariote Judas sa pamamagitan ng salapi. So Iscariot Judas betrayed Jesus because of 30 silvers. Kaya nga po si Judas Iscariote, kanya pong ipinagkanulo si Jesus sa halaga lamang na 30 pilak. The Achan, we know Achan, when the Israelites fought against the Ai castle, Ai city, they were defeated. They lose the battle. Kaya nga po si Achan, nung sila po ay nakipaglaban doon po sa Ai city, doon po sa lungsod ng Ai, sila po ay nabigo. Because Achan stole the offering for God. Dahil po si Achan, siya po ay nagnakaw nung offering para sa Diyos. And let's look at the Numbers chapter 22. Kaya tingnan po natin sa Aklat ng mga Bilang, Kapitulo 22. Numbers chapter 22, verse 7.
Sa Aklat po ng mga Bilang, Kapitulo 22, versikulo 7. There is a King Balak. Kaya nandito po si Haring Balak. Whenever he fought against Israel, he always lose. Kaya sa tuwing siya po ay nakikipaglaban sa Israel, siya ay palaging natatalo. And in Israel, there is the prophet Balaam. At doon po sa bansang Israel, nandito po si Propetang Balaam. Balaam. So, in order to ask how to defeat Israel, the Balak, King Balak, sent the messenger to Balaam. Kaya para po malaman kaya para po makapagtanong kung paano nila masasakop yung bansang Israel, ito pong si Haring Balak ay nagpadala ng mensahe kay Propeta Balaam. Then verse 7, would you read? Ang matatanda ng Moab at Midian ay pumaroon nadala sa kanilang kamay ang mga upa para sa panghuhula, at sila'y dumating kay Balaam at sinabi nila sa kanya ang mga sinabi ni Balak. Then verse 12, God clearly says, God said to Balaam, you shall not go with them, and you shall not curse the people, for they are blessed. At dito po sa versikulo 12, malinaw po na sinabi ng Diyos kay Balaam. Sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroroon na kasama nila, huwag mong susumpain ng bayan sapagkat sila'y pinagpala. But the Balak, King Balak, sent more money. Pero ito pong si Haring Balak ay nagpadala pa ng maraming salapi. Then chapter 22, verse 19, Kaya sa Kapitulo 22, versikulo 19, when the Balak sent more and more money, then finally the Balaam said, now, therefore, please, you also stay here tonight, and I may know what more the Lord will say to me. Kaya nang nagpadala po si Haring Balak ng mas malaking halaga ng salapi, sa kahulihan sinabi po ni Balaam, manatili kayo rito gaya ng iba upang aking malaman kung ano pa ang sasabihin sa akin ng Panginoon. So God already said, don't follow them. Kaya sinabi na po ng Diyos sa kanya na wag mo silang sundin. But he asked again, what should I do? Pero siya po ay muling nagtanong, ano ba yung gagawin ko? God said, I told you, don't follow them. Kaya sasabihin sa kanya ng Diyos, sinabi ko na sa iyo na wag mo silang sundin. Then when the Balak brought the more money, he asked again, what should I do? Pero nang magpadala po si Haring Balak ng mas malaki pang salapi, muli niyang tinanong yung Diyos na anong gagawin ko? It means he really want to follow. Kaya ibig sabihin, ninanais talaga ng kanyang puso na sundin iyon. Finally, he followed and told them how if you make the Israel people dirty, commit the sexual sin, God cannot use them, so you can win. Kaya sa kahulihan dahil sumunod si Balaam sa kanila, sa kahulihan sinabi niya kay Haring Balak na kung magagawa mo na yung bansang Israel ay magkasala at magkaroon ng sexual na kasalanan, hindi na sila tutulungan ng Diyos, at sa paraang iyon, maaari ka nang manalo laban sa kanila. So Satan, if we are weak of the money, Satan use the money to tempt us. Kaya si Satanas, kung kanyang makita na ang kahinaan natin ay salapi, gagamitin ni Satanas yung salapi upang tuksohin tayo. This man really wants to live for God. Kaya yung taong ito, ninanais niya talaga na mamuhay para sa Diyos. But Satan tried to destroy his Christian life. Pero si Satanas, sinusubukan niyang sirain yung kanyang buhay Kristiyano. So Satan says, you need the money. Kaya sinasabi ni Satanas na kailangan mo ng pera, di ba? And here are 10 bottles of water. At meron po ditong 10 bote ng mga tubig. And only one bottle has a poison. At dito po sa 10 bote na ito, meron lang yung isang bote dito ay lason. Then if you drink one bottle and no poison, then I'll give you the thousands money. Kaya kung makakainom ka ng isang bote na walang lamang lason, mabibigyan kita ng salapi na 10,000. He was scared, but he really need the money that time. Kaya siya po ay natatakot, pero sa panahon ngayon, kinakailangan niya talaga ng pera. So he drank one. Kaya nga uminom siya ng isa. And nothing happened. At wala nangyari. Then he said, congratulations, there is no poison. Kaya sinabi sa kanya na congratulations dahil walang lason. And he gave him a lot of money. At siya po ay binigyan ng maraming pera. Then
when he has money, he enjoy the world. At nung siya po ay nagkaroon na ng pera, kanya na pong na-enjoy yung sanlibutan. He was busy to travel everywhere and busy to go to the nice restaurant. Kaya siya po ay abala na lumibot kahit saan niya gusto at kumakain sa mga restaurant. And he spent all the money. At kanya pong nagastos na yung lahat ng kanyang pera. He need the money again. At kinakailangan niya muli ng pera. Then Satan says, if you try one more bottle, I'll give you the double. Kaya sinabi po ni Satanas ulit sa kanya na kung susubok ka ulit na kumuha pa ng isang bote, dodoblehin ko yung binigay ko sa'yo. So he drank one bottle and nothing happened. Kaya uminom ulit siya ng isang bote at wala na namang nangyari. He thought he's very lucky. Kaya iniisip niya na napakaswerte niya. So after he spent all the money, whenever he needs, he drank the bottles. Kaya pagkatapos niyang maubos yung lahat ng kanyang mga salapi, sa tuwing kakailanganin niya ng pera, palagi siyang umiinom ng mga bote. Then there are only 2 bottles left. At meron na lamang pong 2 bote na natitira. 50-50. Kaya nandito na po yung 50-50. But he couldn't, now in that time, he couldn't endure, he couldn't live without money. Pero sa panahong iyon, hindi na po niya kayang mabuhay o hindi niya na kayang matiis na wala siyang pera. So anyway, I'm gonna die without money. Kaya nga, gayon din naman, mamamatay din naman ako pag walang pera. So he closed eyes and drank one bottle. Kaya pinikit niya yung kanyang mata at uminom siya ng isang bote. And he doesn't die. At hindi ulit siya namatay. So he said, yes, I'm luckiest guy. Kaya inisip niya na buti na lang, swerte ako. Then Satan smiled and drank last one. At si Satanas po ay ngumiti at ininom niya yung huli. And he said, there is no poison. At sinabi po niya na wala naman talagang poison. I just want to destroy your Christian life. Kaya ninanais ko lang sirain yung buhay Kristiyano mo. So I just gave you the money. Kaya binibigyan lang kita ng pera. Think about this. The Pastor Liu Yuan said, if you want to know what kind of person he is, give a lot of money. Kaya nga po, pag-isipan niyo po ito. Sinasabi po ni Pastor Johan Ri na kung ninanais mo na makilala yung isang tao, bigyan mo siya ng pera. I believe that's true. Kaya ako, naniniwala po ako na totoo iyon. When we have a lot of money, we can show what kind of person we are. Kapag meron po tayong napakaraming salapi, maaari po nating maipakita kung anong klaseng tao tayo. So we spend the money only for the clothes and eating and the other things, and we don't spend any money for the Lord, Kaya or just konti, then we are that kind of person. Kaya ginagastos lamang po natin yung ating mga pera sa pamagitan ng mga damit o ng pagkain at hindi natin ginagamit ito para ibigay sa Diyos o nagbibigay man pero konti lang. Then we are that kind of person. Kaya nga kung ganun yung ginagawa natin, kagaya po tayo ng ganitong klaseng tao. But when we have the money, if we offer our offering to the Lord first, and we seriously think how to spend this money for the Lord and the gospel, in our heart, we really have the gospel. Pero kung meron po tayong salapi at uunahin muna natin na magbigay ng offering sa Diyos o sa ating puso na inisip talaga natin na kung paano ito gagastusin para sa Panginoon, kung gayon sa ating puso, meron po talagang tunay na ebanghelyo. Let's look at the Proverbs chapter 23. Kaya tignan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 23. Proverbs chapter 23, verse 2. Sa Kawikaan po, Kapitulo 23, versikulo 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang lalamunan mo'y lagyan mo ng patalim kung ikaw ay isang taong magana sa pagkain. Yes. It means if you are greedy, put the knife on your neck. Kaya ibig sabihin kung ikaw ay sakim o makasarili, maglagay ka ng patalim sa iyong leeg. Wow, so scary. Kaya ito po ay talagang nakakatakot. So it means if we love the money, and if we don't use the money for the Lord, our Christian life will be ruined. Kaya nga kung iniibig natin yung salapi at kung hindi natin gagamitin yung salapi para sa Diyos, yung ating pong buhay Kristiyano ay masisira. So when we earn the money, we have to offer the offering first and tithe first. Kaya nga kung tayo po ay makakakuha ng mga salapi, kailangan muna nating unahin yung mag-tithes at offering. Not like we spend all the money, and if
there is a remaining, we just offer. Kaya hindi po katulad ng gagastusin muna natin yung lahat ng ating mga salapi at kung mayroong natira, ito lang yung i-offer natin. Our Lord is not a beggar. Kaya yung Panginoon natin, hindi po siya pulubi. Our Lord is not begging the money. Oh, please give me the offering. Please give me the tithe. Our Lord is not a beggar. Yung ating Panginoon, hindi po siya pulubi na nagmamakaawa na pakiusap, magbigay ka sa akin ng tithes at offering, hindi po siya kagaya ng mga pulubi. Our Lord is our Lord. Yung ating Panginoon, siya yung ating Panginoon. That's why He is worthy to receive all our things because He gave us everything. Kaya nga siya po ay karapat dapat lamang na bigyan ng lahat ng mga bagay dahil po sa pamagitan niya ay binigay niya rin sa atin yung lahat ng mga bagay. And also, we should be very careful to be honest about money. At ganoon din, kinakailangan din po natin na maging napakaingat, na maging tapat patungkol sa salapi. Sometimes we care about the church money. Paminsan atin pong iniingatan yung mga salapi ng iglesia. Sometimes we handle the money in the company. Paminsan naman ating pong inaalagaan yung mga salapi ng kumpanya. We should be very, very careful to be honest about money. Kaya nga kinakailangan po natin na maging napakaingat, na maging tapat patungkol sa salapi. If we are tempted by the money, we are really stumble. Dahil kung tayo po ay matutokso sa pamagitan ng salapi, talagang tayo po ay matitisod. So even one single peso, we should be careful. Kaya nga kahit na po piso, kinakailangan nating mag-ingat. Maybe we can deceive other people, but God already knows. Kaya maaari pwede nating madaya yung ibang mga tao, pero yung Diyos alam niya na ito. So please be careful not to be stumbled by money. Kaya pakiusap, kayo po ay mag-ingat na wag pong matisod sa pamagitan ng salapi. Tama po ba? And if we are weak of the another gender or even same gender, Satan used that lustful heart to tempt us. At kung ang ating namang kahinaan ay other gender o same gender, gagamitin po ni Satanas yung ating mapagnasang puso upang tuksuhin tayo dito. Samson was weak of the woman. Kaya si Samson, siya po ay mahina sa babae. Then David also was weak with the woman. At ganoon din po si Haring David ay kahinaan din niya yung isang babae. King Solomon also was stumbled because of a woman. At ganoon din po si Solomon ay natisod dahil po sa mga babae. I still remember so many brothers and sisters, they are really good. Kaya naalala ko pa rin po na napakaraming mga brothers and sisters na sila po talaga ay labis na mabubuti. Long time ago, I was about to call the one brother as a church staff. Kaya matagal na pong panahon nito, balak kong tawagin yung isang brother na isang church staff. So on coming Sunday, I plan to call him. Kaya sa paparating po na linggo, plano ko na natawagin siya. But in that week, I heard that he committed sexual sin. Pero sa linggong iyon, narinig ko na siya po ay nakagawa ng sexual na kasalanan. So he's out. Kaya nga ito po ay aking. He cannot be used by God. Kaya nga hindi na po siya maaaring magamit pa ng Diyos. Until he truly repent. Kaya hanggang sa siya po ay magkaroon talaga ng tunay na pagsisisi. Sayang. Kaya sayang po. If he overcome this temptation, how could he be used by God more wonderfully? Kaya kung napagtagumpayan niya sana ito pong tukso na ito, gaano kaya siya kadakila na magagamit ng Diyos? What's this? Kaya ano po ito? Frog. No? Do you know the boiling frog syndrome? Kaya alam niyo po ba yung boiling frog syndrome? If we put the frog in the boiling water, then immediately it goes out. Kung ilalagay po natin yung palaka doon po sa kumukulong tubig, nang agaran, siya po ay lalabas doon. But we put the frog and with the water, and then little by little we boil.
Pero kung atin pong ilalagay yung palaka doon sa may tubig at paunti-unti ito po ay ating pinainitan upang kumulo. then the frog doesn't move Kaya pag magkaganon, yung palaka hindi siya gagalaw until it's boiled. hanggang siya po ay mapakuluan na. Satan tempts us little by little. Kaya si Satanas, tinutokso niya po tayo ng paunti-unti. The David, he woke up late. Kaya si Haring David po, siya po ay gumising na ng late. That time, all the Israel people, his soldiers, went to the battlefield. Kaya nung panahon ngayon, lahat po ng kanyang mga sundalo ay pumunta po doon sa lugar kung saan may digmaan. That is a little sin. Just became lazy. Kaya yung kasalanan naman na nagawa niya, yung pagiging tamad, ito ay maliit na kasalanan lang. Then when he worked, there is a woman, she was taking shower. Pero nung siya po ay naglalakad, meron po siyang nakitang babae na naliligo. If she watch it, and immediately he has to move, right? Kung kanya po itong He has nakita, to stop. kung ito po ay kanyang nakita, nang agaran, dapat inilihis niya na yung mata niya dito, tama? But he stared. Pero sa pagkakataong iyon, siya po ay nakatitig pa. And he should have stopped there. At dapat nung panahon ngayon, dapat hininto niya na din agad yun. But he asked, who is that woman? Pero tinanong niya pa kung sino ba yung babaeng iyon. That time, he has to stop there. At yung oras na yun, dapat huminto na siya. But he called that woman. Pero kanya pang tinawag yung babaeng iyon. And he committed big sin. At siya po ay nakagawa na ng napakalaking kasalanan. So Satan approaches and tempt us little by little. Kaya nga po si Satanas, kanya po tayong tinutokso at nilalapitan ng paunti-unti. Sending the one message to another gender. What's the problem? Kaya mag-message ka ng isang message lang dun sa other gender, wala namang problema. So one brother sent the message to the sister. Kaya- Sister, today your praise was so good. Kaya meron pong isang brother na nag-send po ng message sa sister na sinasabi, Sister, yung awit mo ngayon ay napakaganda. When I meditate this verse, it is very nice. I want to share. Nung na-meditate ko po itong verse na ito, napakaganda, gusto ko itong i-share sa'yo. And sister, how are you? Sister, kamusta ka? Shall we meet in another place? Kaya pwede ba tayong mag-meet sa ibang lugar? Shall we go back home together? Pwede ba tayong umuwi ng sabay? Little by little, Satan tempt. Kaya nang paunti-unti, tinutokso po tayo ni Satanas. We should be very careful. Kaya kailangan nating maging napakaingat. Otherwise, we are disqualified to be used by God. Dahil kung hindi, tayo po ay madidisqualified upang magamit ng Diyos. Let's look at the Job chapter 31. Kaya tingnan po natin sa aklat ng Job, Kapitulo 31. Job chapter 31, verse 1. Sa aklat ng Job, Kapitulo 31, versikulo 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin, paano nga akong titingin sa isang birhen? Yes. I have made a covenant with my eyes. It means I promise and I make the resolution before God. Kaya nga ako'y nakipagtipan sa aking mga paningin, ibig sabihin, nangako ako na magkakaroon na ng resolusyon sa harapan ng Diyos. I already decide not to look at the woman. Kaya ako ay nagdesisyon na hindi na ako kailanman titingin sa babae. So, why then should I look upon a young woman? Kaya nga paano nga akong titingin sa isang birhen? We should be very careful from our eyes. Kaya nga kinakailangan po natin maging napakaingat sa ating pong mga paningin. When we eat something, it doesn't go to our heart. Kaya pag po tayo ay kumakain, yung ating kinakain ay hindi napupunta sa ating puso. But in order to put something in your heart, that way is eyes and ears. Pero para po makapaglagay ng mga bagay sa iyong puso, ang kinakailangan po ditong gamitin ay ang iyong mga mata at ang iyong mga tenga. What you see and hear go to your heart. Kaya kung ano yung iyong nakikita, kung ano yung iyong naririnig, pumapasok ito sa ating puso. So if you look at the woman or man or something dirty, it is deposit the saved
in the heart. Kaya nga kung titingin ka sa isang babae o sa isang lalaki o titingin sa mga maruruming bagay, ito po ay kaagad na pumupunta sa ating puso. So like a Job, we have to make a resolution. Why am I look at how can I look at the woman? Kaya kagaya po ni Job, kailangan din po natin gumawa ng isang resolusyon na paano nga akong titingin sa isang birhen. Have you seen this kind of the plants? Kaya nakakita na po ba kayo ng ganitong uri ng halaman? Its name is Nepenthes. Kaya ang pangalan po nito ay Nepenthes. So these plants eat the insects and even frog. Kaya yung halamang ito, siya po ay kumakain ng mga insekto at kahit na mga palaka. So it tempts the insects with the colorful body, Kaya kanya pong tinutokso yung mga insekto sa pamagitan po ng kanyang makulay na katawan. and it spread the sweet aroma. At siya po ay nagpapakalat po ng matamis na aroma. Then, matamis! So the insects approach, and then it's very slippery. Kaya kapag naamoy ito ng mga insekto na matamis, at ito pong lugar na ito ay napakadulas. Then when this slippery and entered, fold, and it cannot escape. Kaya nga kapag sila ay dumapo doon at nadulas at nalaglag, at kapag sila ay nalaglag na doon, hindi na sila kailanman makakalabas. And with the very strong acid, it melt. At sa pamagitan po ng napakalakas na acid, sila po ay natutunaw doon. So we should be very careful not to be tempted. Kaya nga po kailangan nating maging napakaingat na hindi po matokso. Then the question is, how can we overcome the Satan temptation? Kaya ang tanong po dito, paano natin mapagtatagumpayan yung tukso ni Satanas? Satan always try to find the target. Kaya si Satanas, palagi po niyang hinahanap yung kanya pong mga target. Let's look at the 1 Peter Kaya tingnan po natin sa unang Pedro, chapter 5 verse 8. sa unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 8. It's not enough time. Let's look at the 1 Peter chapter 5 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na iyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Devil always looking at the target. Kaya yung dyablo, palagi po niyang hinahanap yung kanyang target. That's why Bible says, be sober and be vigilant. Kaya nga sinasabi po ng Biblia na magpakatino kayo, magbantay kayo. It means we have to stay awake. Kaya ibig sabihin, kailangan natin manatiling gising. We have to be watchful. Kaya kailangan po natin maging mapagmasid. It means we should be sensitive spiritually. Kaya ibig sabihin, kailangan po natin na maging sensitive spiritually. It's not a problem. This much is okay. No. If there is a possibility to commit a sin, we should watchful and careful. Hindi naman to problema. Pag ito, okay lang naman ito, pero dapat po tayo maging sensitibo. Kailangan po nating maging mapagmasid na kung ito po ay magiging dahilan para tayo makagawa ng kasalanan, kailangan nating mag-ingat. Let's look at the 2 Corinthians chapter 2. Kaya tingnan po natin sa 2 Korinto, kapitulo 2. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Kaya 2 Korinto, kapitulo 2, versikulo 11. Would you read? At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. How can we not be tempted by Satan? Kaya paano po tayong hindi matutukso ni Satanas? Not to be deceived by Satan, we have to know his devices. Kaya para hindi po tayo matukso ni Satanas, kinakailangan nating malaman kung ano ba yung kanyang mga pakana. That's why today we study about the weapons of Satan. Kaya nga ngayon ating pong pinag-aralan kung ano ba yung mga pakana po ni Satanas. And also, in order to be protected, we should stay in the church and the fellowship. At para po tayo ay maprotektahan, kinakailangan po nating manatili sa church at sa mga fellowship. But even though we stayed in the church, if we hate each other, there is the gap
for the Satan to attack us. Pero kahit nananatili po tayo sa church, kung galit po tayo sa isa't isa, meron pa rin pong puwang para po makapasok sa atin si Satanas. That's why the verse 10, chapter 2, verse 10. Kaya nga- Verse 11 says, we are not ignorant of his device. We know how Satan attack us. Kaya nga po, sapagkat kami, dito po sa versikulo 11, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak, kaya alam na po natin kung ano ba yung mga pakana ni Satanas. Then the verse 10, that's why the Bible says, you forgive anything, I also forgive. Kaya nga sinasabi po dito sa versikulo 10 na ang inyong pinatatawad ay ipinatatawad ko rin. If indeed I have forgiven anything, I have forgiven that, one for your sakes, in the presence of Christ. So it means if we don't forgive each other, we don't love each other fervently, Satan can tempt us even in the church. Kaya nga ang inyong pinatatawad ay pinatatawad ko rin. Ang aking pinatatawad kung ako'y nagpapatawad ay alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. Ibig sabihin, kung hindi natin patatawarin yung isa't isa at tayo po ay may galit sa isa't isa, kahit na nananatili po tayo sa church, maaari pa rin makapasok si Satanas. If we have anger in our heart to the brothers and sisters or to anyone, how can God work in us? Kaya kung meron po tayong galit mula sa ating puso sa mga brothers and sisters, paano pong kikilos yung banal na Espiritu sa atin? Let's look at the Ephesians chapter 4. Kaya tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 4. Ephesians chapter 4, verse 27. Kaya tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 27. Nor give place to the devil. Don't give the place to the devil. At huwag bigyan ng pagkakataon ng diablo, huwag mong bigyan ng pagkakataon yung diablo. The snake, even though there is a small small gap, the snake can enter. Kaya yung mga ahas po, kahit na meron lang pong napakaliit na puwang, maaari nang makapasok yung ahas dito. If we hate each other, little bit, Satan can tempt us. Kung nang kaunti ay may galit po tayo sa isa't isa, si Satanas maaari na po siyang makapasok at tuksohin tayo. So verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Emotionally, we can get angry. Kaya ng emosyonal, nagagalit po tayo. But don't hold that anger. Pero wag niyo pong hawakan yung galit na iyon. Don't meditate someone's mistake. Kaya wag niyo pong pag-isipan ng malalim yung pagkakamali po ng iba. If we meditate someone's mistake, we hate. It's different from the anger, because the anger is a sudden emotion, but hateness is the result of we hold that anger. Dahil kung ating pong pag-iisipan ng malalim yung pagkakamali ng isang tao, nang tayo po ay nagkakaroon na ng pagkamuhi sa kanya, dahil po yung pagkagalit, ito po ay biglaan na emosyon, pero yung pagkamuhi, ito po ay ibang bagay. So not to give any space to the Satan, we have to love each other and forgive each other. Kaya nga po para hindi natin mabigyan ng puwang si Satanas na makapasok, kailangan po nating patawarin yung isa't isa at mag-ibigan sa isa't isa. Snake doesn't want to go to the hot place. Kaya yung mga ahas po, hindi po niya ninanais na pumasok sa mga may init na lugar. It likes the humid and the dark and the cold. Kaya gusto po nito yung maaliwalas na klima, madilim, at yung mga malalamig. So if our love is getting cold, we give the place for the Satan. Kaya kung yung ating pong pag-ibig ay nanlalamig na, kung magkaganon, nabibigyan na po natin si Satanas ng paraan para makapasok. And Ephesians chapter 6 says, by the word of God, we can fight against the Satan. Kaya sinasabi din po ng Efeso Kapitulo 6 na sa pamagitan po ng salita ng Diyos, maaari po nating malabanan si Satanas. So in Matthew chapter 4, when Jesus was tempted by Satan, he overcame by nasusulat. Kaya doon po sa Mateo Kapitulo 4, nang tinukso po ni Satanas si Jesucristo, napagtagumpayan po ito ni Jesucristo sa pamagitan ng nasusulat. And we have to pray. At ganoon din, kinakailangan po nating manalangin. Jesus' disciples didn't pray in the last night. Kaya yung mga disipulo po ni Jesucristo, hindi sila nanalangin doon po sa huling gabi. That's why Apostle Peter was tempted and denied Jesus. Kaya nga po si Apostol Pedro, siya po ay natukso at itinanggi si Jesucristo.
So we have to fight against the Satan. Kaya nga po kinakailangan nating labanan si Satanas. Let's look at the Hebrew chapter 12. Kaya tingnan po natin sa Hebreo, Kapitulo 12. Hebrew chapter 12, verse 4. Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Yes. Until we shed the blood, we have to fight against the Satan and sin. Kaya nga hanggang sa dumanak po yung ating dugo, kinakailangan po natin makipaglaban kay Satanas at sa kasalanan. Billy Sunday said, I'll fight against the sin. Kaya sabi po ni Billy Sunday na kinakailangan kong labanan yung kasalanan. He's a famous preacher. Kaya siya po ay tanyag na mangangaral. He said, I'll fight against sin. Kaya sinabi niya na ako ay nakikipaglaban laban sa kasalanan. As long as I have a feet, I'll kick sin away. Kaya hanggat meron akong mga paa, sisipain ko yung kasalanan palayo. As long as I have a fist, I'll punch sin. Hanggat meron akong mga kamay, yung mga kasalanan ay aking susuntukin. As long as I have a head, I'll butt sin. Kaya hanggat meron akong ulo, akin pong itataboy yung kasalanan gamit yung headbutt. And as long as I have a teeth, I'll bite sin. At hanggat meron akong mga ngipin, yung mga kasalanan ay aking kakagatin. Even when I grow old and my feet and teeth have no strength, I'll fight and beat sin with my gums. At kung ako ay tumanda na at mawala na ng lakas yung aking mga kamay, mga paa at yung aking mga ngipin, kakagatin ko yung kasalanan sa pamamagitan ng aking gilagid. Kilagi. Without teeth, even though no teeth, he decided to fight with the kilagi. Kaya nga kahit na po siya ay walang ngipin, siya po ay nagdesisyon na lumaban sa pamamagitan ng kanyang gilagid. I'll fight against sin until I go to heaven. Kaya ako ay makikipaglaban sa kasalanan hanggang sa ako ay pumunta sa langit. So, we know what's the devices of Satan. Kaya nga nalalaman na po natin kung ano ba yung mga pakana ni Satanas. Let's fight against Satan and sin. Kaya kailangan po nating laban kay Satanas at sa kasalanan. When we are ready as a clean vessel, God will use us more preciously. Kaya kung tayo po ay handa na bilang isang malinis na sisidlan, gagamitin po tayo ng Diyos ng makapangyarihan. Tama po ba? Let's pray together. Kaya tayo pong lahat ay manalangin.